Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1963. Walang eksaktong lugar. Rizal. Habang nasa isang burol si Crisanto sa isla ng Talim, ay tanaw nito ang pulutong ng mga mandaragit na aswang. Nakaantabay naman ang mga kasamahang antingero sa ibaba ng burol. Naghihintay ito sa hudyat ng ermitanyong si Crisanto. At nang makalapit na sa kalupaan ang mga kalaban, ay nagpakawala ng 2 ipo-ipo ang ermitanyo. Ang paglapag ng mga aswang sa lupa ay hudyat naman sa pagsugod ng mga antingero. 4 na antingero laban sa napakaraming bilang ng mga mandaragit. Makalipas ang ilang minuto, ay nasipat na ni Crisanto ang pinuno ng mga aswang. Kasalukuyan itong lumilipad. May napakalapad na pakpak at mas malaki ang katawan kumpara sa mga alipores nito. Nang lumapag na ito sa lupa, ay diretso ang tingin nito sa ermitanyong nasa burol. Ngumisi naman ang pinuno at agad lumusob sa ermitanyo. Gamit ang tungkod ni Crisanto, ay sinalubong niya ng hampas ang pinunong si Galman. Hindi naman nagpatinag ang pinuno at muling bumangon at sumugod muli sa ermitanyo. Sa pagkakataong ito, ay nahawakan na ni Galman ang mismong tungkod ni Crisanto na labis namang ikinagulat ng ermitanyo. Nagpahiwatig naman ang pagngisi ni Galman na madadaig na niya itong si Crisanto. Bago pa man ito makuha ang tungkod, ay may kidlat na tumama kay Galman. Naging dahilan sa pagbitiw nito at nagpagulong-gulong sa burol pababa. Ang antingerong si Midel na may tangan ng kidlat ang humarap sa kanya. Inundayan niya ito ng pag-atake ng mga kidlat. Maya-maya pa ay biglang sumulpot si Crisanto sa likod ni Galman at pilit nitong hinila ang pakpak at nagbabadya itong babaliin. Umangil ng malakas itong si Galman habang pinagsusuntok naman ito ni Midel. Kaso nasipat ni Midel na nakatitig lang sa kanya si Galman hanggang sa tumarak na lamang ang napakatalas na mga kuko ng aswang. Bumaon ito sa sikmura ni Midel at hinugot ng nilalang ang bituka nito. Dito na bumagsak si Midel. Napasigaw naman si Crisanto at sinambit ang pangalan ng antingero. Sa galit ng ermitanyo, ay hinawakan nito ang bunganga ni Galman at buong lakas na hinila tapyas ang kalahati ng ulo ni Galman, dahilan upang bumagsak na ito ng tuluyan sa lupa. Sa pagbuka ng palad ni Crisanto, ay lumutang ang tungkod patungo sa kanya at sinugod na ng mga natira pang mga mandaragit. Ngunit ang iba ay nagsimula ng tumakas, subalit hinarang ito ni Crisanto sa pamamagitan ng kanyang mga ipo-ipo. Agad namang sumugod ang natirang 3 antingero at walang pinalagpas ang mga ito. Habang nasa taas ng ere ay pinaghahampas naman ng ermitanyo ang mga tumatakas na mga mandaragit at bumubulusok ito sa lupa. Nagwagi man sa laban na iyon ang panig ng kabutihan. Naging malungkot naman sila dahil sa pagkasawi ni Midel, ang pinakamalakas sa mga antingero. Si Crisanto ay isang ermitanyo na matatagpuan sa bulubundukin ng Rizal. Sa mga taong nakakasilay sa kanya ay napagkakamalan pa itong manggagaway. Kaya naman maraming takot na pumanhik ng bundok
dahil sa malakas na presensya nito. May isang pagkakakilanlan ang matanda, ang pagkakaroon ng kirat na mata. Hindi naman talaga intensyon ng matanda ang manakot, kundi nagbibigay lang ito ng babala kapag may nilalang ng dilim ang balak umatake sa tao. Sa tuwing nagpapakita si Crisanto ay asahan mo na kasunod nito ay ang paglitaw ng maligno o di kaya ay aswang. Pero lahat naman ng mga tao na nakakaranas ng pag-atake ng aswang ay nakakatakas naman. Lingid sa kanilang kaalaman ay si Crisanto ang nagliligtas sa kanila. Ngunit ito pa ang nagmumukhang masama. Hindi naman iyon ikinabahala ni Crisanto, bagkus natatawa lamang siya sa mga pagmumukha ng mga tao kapag nasisilayan na ito. Animoy kakalas na ang mga kaluluwa nito sa takot. Ang ermitanyo ay ang tagapangalaga ng kabundukan. Ang pinagmulan nito ay walang nakakaalam. Ang pag-iral di umano ng isang manggagaway sa bundok ay nagbigay pansin sa isang antingero na napadayo lamang sa lugar. Si Berto. Tangan ang mutya ng Batoomo at isang dayo. Bumisita lamang ito sa kanyang kapatid na nakapangasawa sa lugar. Sa ilang araw na pananatili nito ay narinig niya ang isang nakakatakot na nilalang sa bundok, ang matandang manggagaway. Pumukaw ito sa interes ng antingero, kaya naman napagpasyahan ito na tahakin ang nasabing bundok na nasa timog na bahagi ng probinsya. Doon daw kasi ito madalas makita, lalong-lalo na sa isla ng Talim na nasa lawa ng Laguna. Bagamat pinigilan ito ng labis ng kanyang kapatid dahil nag-aalala ito na baka ito'y mapahamak. Subalit bilang antingero ay itinuturing niya itong isang hamon. Gayunpaman, tumuli na nga ang antingero sa kabila ng pagpigil ng kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, Divina. Kaya ko ang sarili ko. At bilang antingero, responsibilidad ko ang kaligtasan ng bawat tao. Wika ni Berto sa kanyang kapatid. Bago pa lumubog ang araw, ay nasa paanan na nga ng bundok itong si Berto. Hinawakan niya muna ang kwintas ng mutya at tuluyan ang pumasok sa masukal na kabundukan. Sa bungad pa lamang ng lugar ay meron na siyang negatibong enerhiya na nararamdaman. May mga nakakapasok pa na sinag ng araw sa gubat, kaya naman naging kampante pa ito. Nagtayo na rin siya ng matutulugan para sa gabing iyon. Pagsapit ng dilim ay naitayo na nga niya ang pansamantalang pahingahan. Nagpaningas na rin siya ng apoy upang doon isalang ang takore na pag-iinitan nito ng tubig, kape at tinapay lamang ang kanyang hapunan sa gabing iyon. Nakaupo at nagkakape sa harap ng apoy ang antingero nang makaamoy siya ng usok ng tabako. Naloko na, isang kapre. Sambit nito sa kanyang sarili. Agad niyang iniligpit ang natirang tinapay at agad inubos ang kape. Tumayo ang antingero malapit sa apoy at pinakiramdaman ang paligid habang hawak ang isang sibat. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng mahingang pag-atungal mula sa isang malaking nilalang. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa sibat na gawa naman sa kawayan. Ang mahabang hawakan na may bakal na patalim sa dulo.
may nakasukbit rin siyang itak sa kanyang tagiliran. Ilang sandali pa ay narinig niya na ang mga tuyong dahon na animoy may naglalakad papalapit sa kanyang kinatatayuan. Hanggang sa may biglang bumagsak sa kanyang paanan na baga na nagmula sa isang may kalakihang tabako. Kumpirmado, isang kapre nga ang malapit sa lugar. Nakarinig na rin siya ng mahinang pagtawa ng nilalang. Nakakakilabot ang tawa ng isang kapre. Animoy nanunuot sa inyong mga balat. Maya-maya pa ay nakasilay ni ito ng isang pares ng mata. Naninilaw ito mula sa madilim na bahagi hanggang sa tuluyan na nang nakita ang kapre. Doble ang tangkad nito sa kanya. Maitim at mabalahibo ang itsura. May nag-iisang pangil ito sa bibig na nakausli pa itaas. Ngumisi ito sa kanya na animoy nasasabik na lapain ang antingero. Itinutok na ni Berto ang kanyang sibat sa malaking nilalang. Humakbang na ito ngunit biglang bumilis ang kilos patungo sa kanya. Agad naman niya itong tinigalpo at bahagyang napaatras ang nilalang. Umangil ito at sumugod na sa kanya. Hinampas naman niya ng sibat ang paa nito at dito na inundayan ng suntok. Tumilapon ang nilalang ngunit mas nagpapagalit lamang ito sa kanyang kalaban. Hinugot ng kapre ang isang puno na kasing laki ng braso nito. Hinampas niya ito kay Berto. Agad naman tumalon ang antingero at sa siga bumagsak ang katawan ng puno. Nagtalsikan ang mga baga nito at nagkalat na sa paligid ang mga baga. Muling binuhat ng kapre ang puno at nagwala na ito sa paligid. Pinaghahampas niya ang antingero ngunit hindi niya ito matamaan. Nakahanap ng pagkakataon si Berto at agad niyang tinusok ang tagiliran ng nilalang. Umangil ito sa labis na sakit at mas lalo pang tumindi ang galit sa kanya. Inihagis nito ang puno sa antingero kasabay ang isang pagsugod. Isang malakas na suntok ang binitawan ng nilalang at sinalubong din ito ng suntok ni Berto. Nagpang-abot ang kanilang kamao. Kapre laban sa tao. Sa lakas ng suntok ay dumagundong ang paligid at parehong tumilansik silang dalawa. Sa sandaling iyon ay nalaman na ni Berto ang lakas ng nilalang na iyon. Napangisi na lamang siya dahil alam niya nakakayanin niya ang taglay na lakas nito. Binitawan ni Berto ang sibat at sumugod na ito sa nilalang. Nagpalitan sila ng mga suntok. Buong lakas na tinanggap ng bawat isa ang mga atake. At muling tinigalpo ni Berto ang kapre sa pag-atras nito ay inundayan niya naman ng mga taga ang nilalang. Patuloy na sa pag-atras ang kapre at walang nagawa sa mga mabibilis na taga ng antingero. Hanggang sa tumarak sa dibdib ang itak nito at sinundan pa ni Berto ng malakas na sipa ang hawakan ng itak dahilan upang bumaon ang kabuuan nito sa dibdib ng kapre. Natigilan ang nilalang. Akmang mapapaluhod na ito ay sinalubong naman ito ng suntok pa itaas. Pumaikot ang nilalang at nakadapang bumagsak sa lupa. Inundayan pa ng sipa ni Berto at napatihaya na ang kapre. Hinugot ng antingero ang nakabaong itak at itinarak ito sa noo ng kapre.
Nagwagi si Berto sa labang iyon. Napaupo naman ito sa lupa at nakangising nakaharap sa nilalang na wala ng buhay. Hanggang sa dahang-dahang naagnas at naging abo ang katawan ng kapre. Napayuko na lamang si Berto dahil sa labis na pagod. "Magaling, magaling." Isang boses ng matanda na nagmula sa dilim. Agad na pabalikwas si Berto at pumorma ng pandepensa. Animoy kaluluwa ang lumutang ilang metro mula kay Berto. Nasilayan nito ang isang matanda na may mahabang buhok at balbas na may bitbit na isang tungkod. Mahaba rin ang kasuotan nito na nababalutan ang buong katawan. Nang masilayan niya na ang muka, naalala niya ang paglalarawan ng mga tao sa itsura ng manggagaway. At ito nga mismo ang tumambad sa kanya. Ngunit nagtataka naman si Berto dahil hindi masamang enerhiya ang meron sa matandang kaharap, kundi puno ito ng kabanalan. Sino ka?" Mahinahong tanong ni Berto. "Napahanga mo ko, antingero. Sa palagay ko, nakita ko na ang aking hinahanap." Tugon dito ng matanda. Sa kumpas ng isang kamay nito ay muling nabuo ang mga nagkalat na baga at bumalik ang siga. Umangat din ang katawan ng putol na puno at lumapag sa harapan ng apoy. Umupo ang matanda at niyaya niya ang antingero na tebihan siya nito. Marahang lumapit at tumabi ang antingero sa matanda. Nagpakilala ito bilang si Crisanto. Hindi naman makapaniwala si Berto na isang ermitanyo pala ang inaakalang manggagaway sa kabundukan. Natawa na lamang ang matanda, ngunit aminado rin siya na hinayaan niyang ganoon ang tingin ng mga tao sa kanya upang hindi na papasok pa ng bundok. Ayon pa sa matanda, isa siyang tagapangalaga sa kabundukan. Ngunit sa paglipas ng panahon ay muling nanumbalik ang pag-iral ng mga iba't ibang lahi ng mga aswang. Dagdag pa ang mga maligno kagaya sa nakalaban ni Berto. Inilahad din ng ermitanyo na kailangan niya ang tulong ng mga antingero upang mapangalagaan at mapoprotektahan ang mga tao laban sa mga nilalang ng dilim. Nagpakilala naman si Berto. Nagmula pa siya sa hilagang bahagi ng Rizal at dumayo lamang siya upang bisitahin at kumustahin ang kapatid na babae. At kaya siya napadpad sa bundok upang kaharapin ang sinasabing manggagaway na kinatatakutan sa buong lugar. "Bilang mandirigma ng kabutihan, papayag ka bang makiisa ka sa akin para sa iisang layunin?" Seryosong tanong dito ng matanda. Tumango si Berto at ito ang tinalaga ni Crisanto sa hilaga ng Rizal. Sa tuwing kinakailangan niya ng tulong sa ermitanyo, ay magbitiw lang ito ng tigalpos sa kalangitan at asahang darating ito. Tumayo si Crisanto at binasbasan ang antingero. Matapos nito ay naglaho na ang matanda. Kinabukasan ay patakbong sumalubong si Divina sa kapatid nito at maiging tiningnan ang katawan nito kung may sugat o galos ba. Subalit, maayos na maayos ang kapatid at nakangiti pa. Sa pagpasok nito sa bahay ay dito niya inilahad ang lahat ng pangyayari. Mariin niyang sinabi na hindi dapat nakatakutan ang matanda sa bundok
na isang kirat dahil ito ay ermitanyo. Sa ilang araw na pananatili pa niya sa lugar, ay hindi maiwasan na may mga tao na hindi naniniwala sa kanyang sinasabi. Hindi na lamang nagpumilit pa ang antingero na paniwalaan siya ng lahat. Ang mahalaga ay nasabi niya ang katotohanan sa pag-iral ng ermitanyo. At dumating na nga ang araw na nagpaalam na si Berto at bumalik na ng Hilaga upang ipagpatuloy ang gawain bilang isang antingero. Samantala, sa kanlurang bahagi ng Rizal ay may isang antingerong nagngangalang Edison. Tangan ng binatang Panday ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Sa panahong ito ay ginugol ng antingero ang kanyang panahon sa paggawa ng mga iba't ibang sandata na ibinibenta naman ng kanyang kapatid na lalaki sa palengke. Dalawa na lamang silang naiwan sa bahay dahil biktima ng aswang na kung tawagin ay asbo ang kanilang mga magulang. Sa kabila ng pagiging abala sa gawain ay natapos na rin niya ang espesyal na espada na sadyang ginawa niya para ipanglaban sa mga asbo. Nasa 1 metro ang haba nito. May magkabila ang talim. Binili pa ni Edison sa isang minero ang purong pilak na ginamit niya sa paggawa ng espada. Masama rin ang loob ng binata sa kapwa mga antingero dahil hindi man lang nito na ipagtanggol ang mga magulang. Depensa naman ng mga antingero na pasailalim sila sa mahika ng isang manggagaway. Bagamat naniniwala naman si Edison sa mga ito, hindi pa rin niya maiwasan na magkaroon ng sama ng loob sa mga iyon. Simula noon ay inalayo na ng antingero ang sarili sa mga kabaro nito. Hindi na rin ito nakikisama sa mga misyon ng iba pang mga antingero sa lugar. Isang hapon, habang naglalakad ang binata, ay nakasalubong niya ang isa sa mga antingero. Bumati ito sa kanya, ngunit yumuko lamang ang binata. "Alam na namin kung saan matatagpuan ang manggagaway na si Lino," sambit ng antingero nang lagpasan ni Edison. Natigilan naman sa paglalakad ang binata sa kanyang narinig at agad tinanong kung saang lugar matatagpuan ang sinasabing manggagaway. Nang mabanggit na ng antingero ang lugar, ay may babala si Edison. "Ako lang ang dapat papatay sa Lino na yon. Huwag na huwag kayong mangingialam, kundi pati kayo ay kakalabanin ko." Sambit ng binata at nagpatuloy na ito sa kanyang paglalakad. Sa sandaling iyon ay tila ba nasabik ang binata sa muling pakikipaglaban. Bukod pa sa kanyang tangan, ay taglay din niya ang sinukuan na kinuha pa niya sa bundok ng Banahaw sa tulong ng kanyang lolo na albularyo. Sinadya talaga yon ng binata para sa araw na paghaharap nila ni Lino. Sa kanyang pag-uwi ay kinuha niya ang nakatagong punyal ng sinukuan na nakabalot pa sa isang tela. Habang naghahapunan sila ng kanyang kapatid, ay inabisuhan niya ito na simula bukas ay doon muna umuwi sa kanilang tiyahin dahil mawawala ito ng ilang araw. Matapos ang agahan ay tumungo na ang antingero sa isang bundok na may 5 milya ang layo. Maliwanag pa ang paligid ng pasukin ni Edison ang gubat. Sa pagkakataong ito ay daladala niya ang espadang pang-asbo, punyal ng sinukuan at mahabang baril na minana pa niya sa kanyang nasirang ama. Habang naglalakad ay napansin ng binata na tila nadaanan niya na
ang bahaging iyon. Noong una ay hindi muna ito binigyan ng pansin ng binata at nagpatuloy pa rin ito sa kanyang paglalakad. Hanggang sa pangatlong beses na bumabalik pa rin siya sa bahaging iyon. Dito na huminto si Edison. Napangisi ang binata at nagwika ito ng, "Demonyong Lino, alam ko ikaw ang may gawa nito. Lumabas ka manggagaway." Paghahamon dito ng binata. Mula sa itaas ay may namuong maitim na usok na animoy, lagusan at lumutang nga itong si Lino. "Akala ko hindi mo na ako mapapansin. Inutil na antingero." Bulalas ni Lino. Marahang bumaba sa lupa ang manggagaway. Inasar pa nito si Edison tungkol sa hindi nito pagkakaligtas sa kanyang mga magulang. Habang nagsasalita ang matandang manggagaway ay agad itong binaril ng binata. Hindi inasahan ni Lino na gagawin iyon ng binata at dahil doon ay bumaon sa balikat nito ang bala. "Hayop kang bata ka, napakatuso mo," sambit dito ng matanda. Sa ginawa ni Edison ay nag-umpisa na ang engkantasyon ng matanda. Akmang susugurin na siya ni Edison ay biglang tumalsik palayo ang binata sa pagkumpas lang ng kamay ng matanda. At nagpalabas na rin ito ng mga elemento ng lupa. Mga maliliit na halimaw. Ngunit napakabilis kumilos ng mga ito. Inatake nito ang antingero. Pinagtataga naman ito ng binata at agad na hati ang katawan. Patuloy pa rin sa pag-atake ang matanda sa pamamagitan ng mahikang itim. Sa sandaling ito ay naglabas ng mga makakamandag na ahas ang matanda. Subalit wala ring nagawa ang mga ito sa talim ng espada ng antingero. Napangisi lang naman ng matanda hanggang sumugod na ang binata, pero bumanggalang ang binata sa harang na hindi niya nakikita. Dito napahagalpak ang matanda sa pagtawa. Kahit anong pilit ng antingero ay hindi ito makalagpas sa harang. Tumigil ang antingero at ngumisi ito. Napasimangot naman ang matanda sa inasta ng binata. Nakaangat ang dalawang kamay ng matanda habang nakabuka ang palad. Umupo ang antingero sa isang bato at kinargahan ng bala ang baril. Inilapag din ito sa lupa ang isang supot na puno ng bala. "O sige tanda, hanggang kailan ka kaya mananatili sa ganyang posisyon?" Wika ng binata habang nakatutok ang baril na ipinatong pa sa kanyang hita. Sumama naman ang itsura ng matanda dahil sa oras na ibababa nito ang kamay ay mawawala rin ang harang. Lumipas pa ang ilang minuto ay nakadama na ng pangangawit ang manggagaway. Hanggang sa biglang ibinaba ang mga kamay nito at tumalon pa atras. Mabilis naman na pinutukan ni Edison ang matanda ng sunod-sunod at ang isang bala nito ay tumama sa hita ng matanda. "Magaling ka lang sa salamangka, demonyo ka. Pero ordinaryong tao ka pa rin." Sambit dito ng binata. Napapaatras sa paglalakad ang matanda at ininda ang tama sa hita nito at mabilis ang pagdagas ng dugo. Tumayo ang antingero at lumapit sa matanda habang nagkakarga ng bala. Ginamit naman ito ng matanda upang tumakas. Nagbitiw ng tigalpo ang matanda bilang panangga sa mga bala ng binata. Uubusin ni Edison ang mga bala niya upang pahirapan ang matanda. Wala siyang pakialam
kung hindi tumatagos ang bala nito sa tigal po na ginawa ng matanda. Ang mahalaga para sa kanya ay natatamaan ito. Habang pinaglalaroan na ng antingero ang matanda, ay nasipat niya na nag-oorasyon ito para sa sugat upang pagalingin. Kaya naman inasinta ni Edison ang mga sanga ng puno at nahulog ito sa matanda. Habang abala ito sa paghawi ng mga sanga na maraming dahon, ay inasinta naman ni Edison ang katawan ng matanda. Sa pool at agad na tumba ang matanda. Hindi na rin ito gumalaw. Ngunit hindi naging kampante ang binata. Ni hindi ito humakbang papalapit. Ilang saglit pa ay napansin niya na gumagalaw ang bibig nito. Kaya muli niya itong inasinta. Kaso wala na pala siyang bala. Kaya agad nagkarga na naman ito. Nang biglang bumangon ang matanda, ay agad itong sumugod sa binata. Isang bala lang ang nakarga nito at agad ipinutok sa matandang nasa ere na. Ngunit sinalaglang ito ng matanda gamit ang mahika. Hanggang sa nakalapit na ang matanda at nasakal ang binata. Mabilis na nag-usal ang matanda at nakaramdam ng pagkahilo itong si Edison. Ngunit bago pa man siya mapangibabawan ng matanda, ay nadukot niya na ang punyal ng sinukuan at isinaksak sa sikmura ng matanda. Napatras ito at labis na sumama ang itsura hanggang sa sumigaw ito na tila boses ng isang dyablo. At kitang-kita ni Edison ang dahang-dahang pagkabura ni Lino sa mundo. "Magaling, bata. Sa wakas, natalo mo na rin si Lino." Isang boses ng matanda ang narinig ng binata. Nagpalingon-lingon pa si Edison at hinahanap kung sino ang nagsasalita. Hanggang sa biglang lumitaw si Crisantong Kirat na ermitanyo. Animoy kaluluwa na bigla na lang lumitaw sa pagkamalabo ay naging klaro na ang imahe. "Sino ka?" Gulat na tanong ng binata at itinutok ang mahabang baril. "Hindi tatalab sa akin yan, bata. Hindi ako si Lino," wika dito ni Crisanto. Nagpakilala naman agad ang ermitanyo. Siya ay nagmula sa katimugan ng Rizal at nais niyang makiisa kay Edison para sa isang layunin. Napangisi lang ang binatang antingero at tumalikod na ito. "Alam kong masama ang loob mo sa mga antingero, pero alam ko dyan sa puso mo, hindi nawala ang tiwala mo sa kapwa antingero. Pero hindi ako antingero. Isa akong ermitanyo." Sambit dito ni Crisanto. "Kese Huda kung sino ka pa, wala akong pakialam. Kaya kong kumilos mag-isa." Tugon ng binata at lumakad ng muli. "Sa tingin mo ba talaga tumalab ang bala mo sa manggagaway?" Sambulat ni Crisanto. Dahil sa narinig, natigilan ang binata. Ayon pa kay Crisanto, ilang linggo na niyang sinusubaybayan si Edison hanggang sa nalaman na niya ang nangyari sa buhay nito. Inilahad din ni Crisanto na siya ang nagpakita ng kinaroroonan ni Lino doon sa isang antingero sa pamamagitan ng panaginip. At kagagawan niya rin kung bakit ang ordinaryong bala ay tumalab sa isang manggagaway. "Bakit mo ginawa yon?" Galit na sumbalik ng binata. Inausap naman siya ng matanda ng mahinahon. Ipinaliwanag nito na hindi lahat ng bagay ay makakaya niyang mag-isa.
kahit siya na isang ermitanyo ay nangangailangan rin ng mga kakampi. Dagdag pa ng ermitanyo, kailangan niya ng kahit isang antingero sa bawat direksyon ng probinsya upang mas mapadali ang pagtugis sa mga masasamang nilalang. Isa akong tagapangalaga ng kabundukan. Subalit ako'y nag-iisa lamang, kaya sana matulungan mo ko, Edison. Iisa lang naman ang layunin natin bilang tangan ang karunungan ng kanan. Pakiusap dito ng matanda. Lumakad ang binata at nag-isip habang nakasunod naman sa kanya si Crisanto. Hanggang sa nagwika ang matanda na magpapakita na lang siya kapag may desisyon na itong si Edison. Dumiretso na ang binata sa tiyahin upang kunin na ang kapatid. Nagtaka naman ang kapatid dahil nakabalik agad ang kanyang kuya. Ipinaliwanag naman ng binata na napatay niya na ang manggagaway na si Lino. Natuwa naman ang kapatid sa narinig nito habang naglalakad sila sa kalagitnaan ng gabi. Biglang may sumunggab sa kapatid nito at tinangay. Nagsusumigaw ang nakababatang kapatid nito ng saklolo. Hindi nakakilos si Edison sa labis na pagkabigla. Ilang segundo pa bago ito humabol. Isang taong aso ang dumukot sa kapatid at napakabilis nitong tumakbo. Nagsisisigaw na rin si Edison na sinasambit ang pangalan ng kanyang kapatid hanggang sa may humila sa paa ng asbo. Napasubsob ito sa lupa at nabitawan ang bata. Kitang-kita ni Edison ang paghila sa asbo, ngunit hindi niya nakikita kung sino ang humila nito. Agad niyang nilapitan ang kapatid at kinamusta kung ayos lang ba. Tumango naman ang kapatid at inalalayan niyang tumayo ito. Ilang saglit pa, mula sa dilim ay lumutang ang asbo at bumagsak ito sa lupa. Muli itong tumayo at umangil. Sinugod nito si Edison at nagpangbuno ang dalawa. Inilabas na ni Edison ang espadang ginawa para sa asbo. Sa pagsaksak niya sa nilalang ay umangil ito ng gusto dahil sa tindi ng sakit na nadama dulot ng purong pilak na espada. Halos mangisay na ito sa isang saksak pa lang. Hindi na binigyan pa ng binata ng pagkakataon na makatakas ang asbo. Inundayan niya na ito ng taga at sa umuusok ang bahaging natatamaan. Nakaupo sa lupa na umaatras ang taong aso at panay pagsalag sa espada. Putol na ang dalawang kamay nito. Muling sinaksak ng binata ang asbo. Hinayaan ni Edison na nakatarak pa ang espada sa tiyan ng nilalang. At walang tigil niya itong pinagsasapak hanggang sa bumulagta sa lupa. Hinugot ng binata ang espada at tuluyang pinutol ang leeg ng asbo. Ilang sandali pa at naagnas na ang katawan nito. Mula sa dilim na pinanggalingan ng asbo ay lumabas itong si Crisanto. Doon napagtanto ni Edison na ang matanda pala ang tumulong sa kanya. Kung hindi dahil doon ay tiyak natangay na ang kanyang kapatid. Akmang maglalaho na ang matanda ng biglang, "Teka, sandali." Pagpigil dito ng binata. Nagpasalamat ito sa matanda. Naisip niya na hindi talaga niya kakayanin na mag-isa. Tanging dalawa na lang sila sa mundo ng kapatid niya. At hindi niya nakakayanin kung pati ito ay mawala pa sa kanya. Ayon kay Edison, papayag na itong makiisa sa matanda kung tutulungan siya nitong malipol ang mga asbo sa kanilang lugar. Tumugon ng tango ang matanda at tuluyan na rin itong naglaho. Kinabukasan ay nagpatuloy sa normal na buhay si Edison.
Nasa loob ng kanyang pandayan, pumasok ang kapatid nito at kinuha ang mga sandatang ibebenta sa palengke. Edgar, doon ka na muna sa tiyahin natin. Pagkatapos mong magbenta, dumiretso ka na sa kanila ha. Wika dito ng binata. Sumang-ayon at hindi na lang nakiusisa ang bata dahil alam niya na sasabak na naman sa digmaan ang kanyang kuya. Alauna na ng hapon nang matapos si Edison sa paggawa ng mga sandata. Matapos niyang magtanghalian ay umupo ito sa may hagdan. Inaabangan nito ang matanda. Pakiramdam niya ay anumang oras ay lilitaw na iyon. Mula sa malayo ay natanaw niya ang matanda na naglalakad. Nakilala niya ito dahil sa pananamit at mahabang tungkod. Napansin niya na biglang nag-iba ang kinaroroonan ng matanda. Sa isang kurap lang ay palapit na ito ng palapit. Sa ilang minuto lang ay dumating na agad ang matanda. Hindi na rin nagtaka ang binata sa kakayahan ng ermitanyo. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Inalam naman ng matanda kung handa na ba ito sa digmaan na susuungin nila. Tumayo ang binata at kinuha ang kabayo na nakatali sa bakuran. Teka, isasama mo yan? Nako, baka lapain lang yan ng mga asbo. Sambit dito ni Crisanto. Eh, paano? Maglalakad na lang ba tayo? Tanong dito ng binata. Mas magandang maglakbay kapag naglalakad lamang. Tugon dito ng ermitanyo. Habang naglalakad ang dalawa, ay naitanong ng binata kung saan ba sila pupunta. Ayon naman sa matanda, may alam siya na magtuturo kung nasaan ang lungga ng mga asbo. Pero nagtaka naman si Edison dahil patungo sila ng bayan. Umiling na lang ito dahil baka may kailangan ang matanda sa bayan. Nagpatuloy pa sila hanggang dumako sa isang bahay na nasa bandang dulo na ng lugar. Tumigil sila sa tapat ng isang bahay nang biglang itinutok sa bahay sabay hila ng kanyang tungkod ang matanda. Wasak ang dingding at nahugot ang isang lalaki mula sa loob. Ayan, tanungin mo siya kung nasaan ang kalahi niya. Wika ng matanda kay Edison. Agad dinampot ni Edison ang lalaki at sinapak. Pinilit niya rin itong magsalita kung nasaan ang mga asbo. Matapang na tumitig ang lalaki at ngumisi dahilan upang magalit na si Edison. Hinawakan niya sa ulo ang lalaki at idinampi sa leeg nito ang espada. Sumigaw ang lalaki dahil napaso ito. Nagbanta naman ang antingero. Natutuluyan niya ang asbo kapag hindi pa ito nagsalita. Dito na idiniin pa ang espada sa leeg. Sa takot ng asbo ay itinuro na ito ang lugar upang makasiguro na hindi ito nagsisinungaling ay itinali ng lubid ang kamay at isinama nila ito sa itinuturong lugar. Inabot na sila ng gabi at nasa loob na ng gubat. Nagpaningas naman ng apoy si Edison habang ang matanda ay umupo at sumandal sa malaking puno at umidlip. Ito naman ang ginamit na pagkakataon ng asbo na tumakas. Gamit ang matalas na kuko ay pinutol ang lubid at agad itong humarurot ng takbo. Ngunit sa ilang metro lamang ay bigla itong natumba. Lingid sa kalaman ng asbo ay may nakataling espiritual na lubid din pala, si Crisanto. Nang matumba ang lalaki ay nahila ito at dumikit sa isang puno. At sa pagkakataong ito ay may pumulupot na lubid sa buong katawan nito na tanging mata na lamang ang nakikita.
Bumuka ang mata ni Crisanto. Ngumiti ito at muling umidlip. Tumayo naman si Edison at lumapit sa asbo na nooy nasa anyong tao pa. Tatakas ka pa. Sambit ng binata sabay suntok sa sikmura ng nilalang. Nag-ihaw naman si Edison ng bayawak at pinagsaluhan nila ito ng matanda. Nang makakain ay muli na silang naglakad hanggang sa naramdaman na ni Crisanto ang presensya ng mga asbo. Bata, andito na tayo. Patahimikin mo yung asbo, baka mag-ingay pa yan. Mahinang wika ni Crisanto. Nang lumingon ang ermitanyo ay patay na ang asbo. Hoy, ang sabi ko patahimikin mo. Di ko sinabing patayin mo. Ay naku, kang bata ka talaga. Sambit dito ng matanda. Tila may pagdiriwang ang nagaganap sa lugar dahil may mga asbong nagsidatingan. Pabor ito sa dalawa. Maraming bilang ng mga asbo ang malilipol nila. Matyagang naghintay ang dalawa at nang mapansin na tila wala nang paparating ay nagkumpula na ang mga asbo sa gitna ng apoy at tumayo ang isa dito na animoy pinuno at nag-umpisang magsalita. Ilang saglit pa ay tumayo si Crisanto at naglikha ng napakalaking paikot na hangin hanggang sa pumalibot na ito sa mga asbo. Nagsilbing harang ang ipo-ipo na likha ng matanda. At doon na naglalakad patungo sa gitna ang binata na may hawak ng dalawang espada na yari sa pilak. Antingero, sugurin siya. Utos dito ng pinuno. Kung hindi man mahati ang katawan ng asbo, ito naman ay magkakaroon ng sugat na imbis gumaling ay lalo pang lumalala. Walang humpay na pinagtataga ni Edison ang mga sumusugod na aswang. Sa kabal niyang taglay ay baliwala ang mga kalmot ng aswang. Napapaatras na ang pinuno. Lumapit na ito sa ipo-ipong harang. At mula sa umiikot na hangin ay lumabas ang matanda at hinila ang pinuno. Natangay ito ng hangin at nagpaikot-ikot na rin. Sige asbo, umikot ka lang ng umikot. Tumatawang wika dito ng ermitanyo. Hanggang sa nalipol na lahat ni Edison ang mga asbo. Inihinto na rin ni Crisanto ang ipo-ipo at bumagsak sa lupa ang asbo na nagsusuka na dahil sa pagkahilo. Dinampot ito ni Edison at binugbog ng matindi. Ibinuhos ng binata ang galit nito na matagal nang kinikimkim. At sa huli ay marahan na itinarak ni Edison ang espada sa dibdib ng nilalang at tumagos ito sa puno. Dahilan upang mawalan na ng buhay ang pinunong aspo at sumama na sa hangin ang abo nito. Sa wakas ay natanggal na rin ang matagal ng tinik sa puso ni Edison. Gaya ng napagkasunduan, pumayag na ito na makiisa kay Crisanto at magiging tagabantay sa kanluran. Nagbilin naman ang ermitanyo kung papaano siya tatawagin kapag kinakailangan nito ang isang tulong. Samantala, sa kabilang bahagi ng katimugan ay may isang antingero na nagngangalang Berting. Taglay niya ang mutya ng sanga ng lagpasan. Isa itong mangingisda sa lawa ng Laguna. Kadalasan ay madaling araw na siyang pumapalaot. Sapat na ang isa o dalawang timba ng isda para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nilalako niya rin ang mga ito tuwing umaga at tanghali na ito nakakauwi. Mag-isa lamang sa buhay itong si Berting.
dahil sa kanyang uri ng pamumuhay ay walang nagkaka-interes sa kanya na mga kababaihan. Sa edad na 50 ay tanggap niya na wala siyang makakasama sa pagtanda. Kahit papaano ay masaya naman si Berting. Bilang antingero ay nakikipaglaban din siya sa mga nilalang ng dilim. Subalit ito ay lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo. Mas pinili nito na ilihim ang kakayahang taglay. Likas na rin kay Berting ang kagandahan ng loob. Tumutulong ng walang kapalit. Kahit nga minsan ay naaagrabyado na siya, ay pinapalampas na lamang niya. Isang hapon, habang naglalakad si Berting, tutungo sana ito ng ilog upang maligo, ngunit may napansin siya sa sanga ng akasya. Sa isang tingin ay aakalain mong tuyot na dahon lang ito na nakalambitin sa sanga. Sinipat ito ni Berting ngunit nabaling ang kanyang tingin sa magkasintahang sina Bitoy at Ana na nasa gilid ng daanang nag-uusap. Bumati naman agad ang dalawa sa kanya at gayon din ito. "Saan ho ba ang punta, Mang Berting?" tanong dito ng lalaki. Sa ilog. Maliligo paminsan-minsan." Birong tugon ni Berting. Kami din po maliligo din sa ilog." Sambit dito ng lalaki. Paano? Sige. Hantayin ko na lang kayo doon." "Sige po, Mang Berting." Muling tugon ng lalaki. Patapos na sa pagligo si Berting ay hindi pa rin sumunod ang dalawa. Inisip na lang ng antingero na baka nawili ng gusto ang dalawa sa isa't isa. Sa pagbalik ni Berting ay wala na sa daan ang dalawa. Hindi na lamang niya ito binigyan ng pansin at muling naalala niya ang nasipat kaninang kakaibang dahon. Pagtingala niya ay wala na ito roon. Hinanap pa nga niya sa damuhang baka nalaglag na ito. Doon din kasi iyon sa tapat mismo ng magkasintahan. Bandang 6:00 na ng gabi, nasa bakuran ng bahay si Berting at nag-iihaw ito ng isda. Yun kasi ang kakainin niya sa kanyang hapunan. Nang mapansin niya ang iilang kapitbahay na nagtatakbuhan, dumungaw ito mula sa kanyang bakod at nagtanong sa isang binatilyong napadaan. "Taloy, anong nangyayari ba?" pagtatanong nito. "Mang Berting, si Bitoy at Ana po nawawala. Sinugod ni Aling Miding ang pamilya ni Bitoy. Baka daw tinanan ang anak." Sagot ng binatilyo at tuluyan na itong umalis. "Ay nako, pag-ibig nga naman." Sambit nito sa kanyang sarili. Kinaumagahan, dumaong na ang kanyang bangka sa dalampasigan. Bitbit na ni Berting ang 2 timba ng mga isda upang ilako. Napadaan siya sa nagkukumpulang mga kapitbahay at pinag-uusapan ang biglang pagkawala ng magkasintahan. Hindi na rin kumbinsido ang mga tao sa pagtatanan dahil hindi naman daw nabawasan ang mga damit ng mga ito sa kani-kanilang mga bahay. Sumabat naman si Berting na nakita niya ang dalawa malapit sa ilog nag-uusap. At dito na pinotakte ng mga katanungan itong si Berting. Teka, sandali lang. Ayun lang ang alam ko. Akala ko nga susunod sila sa akin sa ilog kaso wala eh. Tsaka maglalako pa ako. Basta, yun lang ang alam ko. Pagpapaliwanag dito ni Berting. Sa kanyang paglalako ay inabot siya ng ulan habang papauwi na sana at nadulas pa ito sa daan. Kaya naman napuno ng putik ang kanyang katawan.
At dahil doon, kinakailangan niya ng maligo kaya tumungo na si Berting sa ilog. Muli na naman niyang nasipat ang kakaibang tuyong dahon na nakalambitin sa sanga ng akasya. Tumapat ang antingero at tumingala hanggang sa nabuo sa kanyang paningin ang tila ulo ng tao na nakatusok sa loob ng dahon. Akmang titigal po hinasana ni Berting ay biglang bumuka ang bagay na iyon. Isa palang pakpak at bumulusok pababa ang nilalang sa kanya. Mabuti na lang ay natigal po niya agad at umiba ng direksyon. Base sa itsura nito, isa itong alan. Unang beses makakita ni Berting ng ganoong uring nilalang. Dito na nagmadaling umuwi si Berting upang kumuha ng gamit panlaban. Isang itak at latigong baging ang daladala nito. Nang palabas na siya ng bahay ay may matandang lalaki na nakatayo sa kanyang bakuran. Sa itsura ng matanda, alam niyang hindi iyon ordinaryo. "Sino ho kayo?" Kunot na noo na tanong ni Berting. "Ako si Crisanto, isang ermitanyong nagmula sa isla ng Talim." Tugon ng matanda. Ayon pa dito, kinakailangan niya ang tulong ni Berting para sa isang layunin. Medyo nagtaka ang antingero sa sinasabi ng matanda. Manong, may pupuntahan kasi ako. Kung pwede sa susunod na araw na lang tayo mag-usap." Paumanhin na wika ng antingero. Nang nabanggit ni Crisanto ang aswang na alan, ay napatigil itong si Berting. Aniya, alam niya kung saan naglulungga ang mga aswang lipad na kung tawagin ay alan. Kung nais niya itong sugurin ay kailangan niya ang tulong ng ermitanyo. Nang maipaliwanag na ni Crisanto ang tungkol sa kanya at pati na rin sa mga aswang na alan na nagbabadya ng lagim sa kanilang lugar, umayag na rin si Berting na sumama sa kanya ang ermitanyo. Sa isang bahagi ng gubat nagtungo ang dalawa. Hindi pa ito napuntahan ni Berting kahit kailan. "Talagang hindi mo pa ito napupuntahan, Berting, dahil sa malakas na sabulag ang nakapaloob dito." Wika dito ng ermitanyo. Marahang pumasok ang dalawa sa matatayog na mga puno. Itinuro ni Crisanto ang mga hugis parisukat na nakapatong sa malalaking sanga. Iyon ang bahay ng alan. Nanlaki ang mga mata ng antingero dahil sa dami ng mga ito. Animoy pugad ng mga alan ang lugar na iyon. "Ano, Berting? Susugod ba tayo?" Tanong dito ng ermitanyo. Hindi agad nakasagot ang antingero. Para bang nangamba siyang bigla na lang dahil sa dami ng kanyang nakita. Kakayanin ba natin ang mga yan? Napakadami naman po." Sambit dito ng antingero. "Alam mo, Berting, hindi kadawagan ng pag-atras sa isang laban. Ang pagsugod naman sa laban na hindi nag-iisip ay isang katangahan." Wika dito ni Crisanto. Naglakad ang dalawa palabas ng gubat. Doon ay mas nakapag-usap na sila. Sa maikling panahon ay nasubaybayan ni Crisanto itong si Berting. Kaya ito ang napili niya na maging kasangga sa bahaging timog. Inilahad din ng matanda na may dalawa na siyang kaisa sa layunin. Pumayag naman ang antingero na maging pangatlong kasangga ni Crisanto. Malakas ang tanga ni Berting at kaya siyang pangalagaan ng mutya ng lagpasan.
Habang nasa bahay, binigyan ni Berting ng kape ang matanda. Doon ay nagtanong siya kung ano ang kakayahan ng isang ermitanyo. Unang beses pa lang kasi na makatagpo ng ermitanyo itong si Berting. Napangiti naman ang matanda. Ayon dito, ang pagiging ermitanyo ay nangangahulugan na hindi na ikaw ang may-ari ng iyong buhay. Inialay mo na ito sa may likha, malakas na kapangyarihan at haba ng buhay. Ngunit darating talaga ang panahon na lilisanin din sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit naghanap na ng mga kasangga itong si Crisanto. Berting, ibibigay ko sa iyo ang basbas bilang tanda ng ating samahan. Wika dito ng matanda. Nakiusap naman ang matanda na panatilihin ni Berting ang kapayapaan sa lugar at babalikan nila ang pugad ng mga alan sa takdang panahon. Nagpaalam na ang matanda upang hanapin ang panghuling magiging kasangga nito. Sa silangang bahagi ng Rizal, may nag-iisang antingero na nakikidigma sa mga mandaragit na pinamumunuan ni Galman. Ang mga mandaragit na aswang ay lubhang mapanganib dahil wala itong pinipiling oras upang mambiktima. Aminado ang antingerong si Medel na nahihirapan na siya sa dami ng mga mandaragit na umaatake na lang bigla na nagdudulot ng takot sa buong bayan. Taglay ni Medel ang pangil ng kidlat. Siya ang nag-iisang balakid ni Galman at bilang ugali ng aswang, hindi tumitigil si Galman hanggat hindi namamatay si Medel. Sa mga sandaling ito ay hinahabol ni Medel ang nag-iisang mandaragit. Tumayo siya sa gitna ng gubat at pinakiramdaman ang buong paligid. Nasipat niya kasi na pumasok dito ang aswang. Habang nakatigil si Medel ay biglang bumagsak sa harapan niya ang mandaragit at habang nakaapak na dito ang isang matanda, napaatras si Medel sa labis na gulat. Nagpupumiglas naman ang aswang at hindi makapalag sa isang paa ni Crisanto na nakaapak dito. Sino ka? Gulat na tanong ni Medel. Nagpakilala naman agad si Crisanto. Habang nagsasalita ay pilit naman kumakawala ang aswang hanggang sa itinarak ni Crisanto ang tungkod sa ulo ng aswang at tuluyan itong namatay. Pagpasensyaan mo na, antingero, kung medyo nahuli ako sa pagdating. Alam ko ang perwisyong dulot ng mga mandaragit dito sa silangan. Wika ng matanda. Habang naglalakad palabas ng gubat ay inilahad naman ni Crisanto ang kanyang sadya. Ayon naman kay Medel, kahit buhay pa niya ang kapalit, matapos lang ang kahibangan ng mga mandaragit. Labis na itong nakakapinsala sa lugar. Animoy gising na bangungot ang pag-iral ng mga ito sa kanilang baryo. Dahil sa mabuting layunin ng matanda, ay hindi na nag-atubili pa si Medel na maging kasangga nito. Subalit may pakiusap si Medel. Kung ako ang panghuling kasangga mo, Manong Crisanto, maaari niyo ba akong tulungan sa aking kinakaharap sa ngayon? Aligagang wika dito ng antingero. Sinigurado naman ni Crisanto na magwawakas na ang pananalasa ng mga mandaragit. Subalit hindi sa lugar na ito mangyayari ang digmaan dahil napakaraming inosenteng buhay ang madadamay. Balak ni Crisanto na dalhin sa isla ng Talim ang labanan. Habang umalis si Medel sa kanyang pamamahay ay naiwan naman doon si Crisanto. Pagkaalis ng antingero ay lumabas ang matanda
at gumawa ng malaking guhit na bilog sa lupa. Pumagitna siya dito at nag-orasyon. Tinatawagan ko ang mga antingerong aking kasangga sa iisang layunin. Humayo kayo at pumarito sa silangan. Ako'y lubos na nakikiusap. Berto ng Hilaga, Edison ng Kanluran, Berting ng Timog. Sambit ng matanda habang nakadipa at tumitingala sa langit. Samantala naging mapagmasid si Medel sa tuktok ng burol. Tanaw niya ang halos kabuuan ng lugar. Tahimik na hapon at napakaganda ng panahon. Kailangan niyang makahuli ng mandaragit upang gawing mensahero sa pinuno nila na si Galman. Matyagang nag-abang ang binatang antingero. Para sa kanya, ito na ang pinakamabuti niyang gagawin. Inubos ng mandaragit ang kanyang pamilya. Maraming inosenteng tao rin ang nadamay at nagbuwis ng buhay. Tumingala siya sa langit at nakiusap sa may likha. Nagabayan siya sa digmaang paparating. Makalipas pa ang ilang oras ay nasipat ni Medel ang dalawang mandaragit na animoy kukuha na naman ng buhay. Umikot ito sa kabahayan sa isang baryo. Lakas loob na dumapo sa bubong ang dalawang mandaragit at nagdulot ito ng takot sa mga tao na agad ding nagsitago sa kani-kanilang tahanan. Animoy namimili pa ng bibiktimahin ang mga aswang lipad. Bago pa man ito makahuli ng biktima, ay biglang sumulpot si Medel sa likuran ng mga ito at sa paghawak ng antingero ay dumaloy ang kuryente nito sa katawan ng mga aswang. Bagsak ang dalawa sa bakuran ng bahay. Nagsigawan naman ang mga naninirahan sa loob. Lumapag ang antingero at walang awang pinagsasapak ang isang mandaragit. Binalian ng pakpak at mga buto. Tanging pag-angil na lang ang nagawa ng aswang dahil hindi na iyon halos makagalaw. Nilapitan naman ni Medel ang isa pa. Nakakabalik lang sa wisyo. Manood ka, aswang. Gagawin ko rin sa iyo ang ginawa ko sa kasama mo. Pero may ipapagawa muna ako sa iyo. At pansamantalang magiging malaya ka. Wika nito sa nilalang. Hinawakan ni Medel ang ulo ng aswang at iniharap sa kasama nitong naghihingalo na. Sinabi nito ang mensaheng ipaparating sa pinuno ng mga mandaragit. At nang matapos magsalita si Medel ay sa harap mismo ng aswang ay pinasabog nito ang kasama nito. Binuhat naman niya ang mandaragit at inihagis pataas. Buong lakas naman lumipad palayo ang mandaragit sa takot na baka siya na ang pasasabugin ng antingero. Sa pagbalik ni Medel sa kanyang bahay ay nadatnan niya sa kanyang bakuran ang tatlong kalalakihan na kasama ni Crisanto. Ipinakilala naman ni Crisanto ang mga bagong makakasama ni Medel sa kanyang laban. Malugod naman nagpasalamat si Medel sa mga ito. Inabisuhan na rin ni Medel ang matanda na iparating niya na ang mensahe para kay Galman. At ngayon, si Crisanto at ang apat na antingero ay handa na sa digmaang paparating. Naglakbay na ang 5 mandirigma patungo sa isla ng Talim. Manong Crisanto, napakabilis naman makarating nila dito. Pabulong na tanong ni Medel. Magtataka ka ba sa akin, Medel? Tugon dito ng matanda. Ngumiti naman at umiling na lamang ang antingero
at nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa isang bangin, dumungaw ang matanda at lumikha ng isang paikot na lagusan. Sumenyas ito sa mga kasama na tumalon. Unang tumalon si Medel at sumunod na rin ang iba pa. Isinara ni Crisanto ang lagusan at tumingin sa direksyon ng katimugan. Panginoon, kami po ay iyong gabayan sa digmaang ito. Pagdadasal na wika dito ng ermitanyo. Isang napakagandang panahon ang umiiral sa buong isla. Nagkukulay kahil ang kalangitan sa nagbabadyang paglubog ng araw. Sa isang burol na katayo ang ermitanyo at nakahanay naman sa kapatagan ang 4 na antingero. Dala ang pag-asa ng tagumpay sa digmaan na magaganap. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang namuo ang kulay itim na imahe ng mga mandaragit na papalusob sa isla. Dala ni Galvan ang buong puwersa para sa digmaan sa pagitan niya at ng mga antingero. At naganap nga ang digmaan sa isla ng Talim. Sa pagkasawi ni Medel ay hindi maiwasan ni Crisanto ang manghinayang, subalit alam niya na masaya na ang antingero kung nasaan man ito ngayon. Dahil nagawa niya ang huling misyon ng kanyang buhay na matagumpay. Ang kwento ni Crisantong Kirat ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa tayo kalakas at makapangyarihan ay may mga laban pa rin sa ating buhay na kinakailangan natin ng kasangga. Dahil sa pagkamatay ni Medel, sino kaya ang pumalit dito bilang kasangga ni Crisanto sa silangang bahagi ng Rizal? Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin patungkol kay Crisantong Kirat. Naway may napulot kayong aral at natutunan kayo sa kwento ngayong araw. Maraming salamat.